reported on the gains achieved from his recent mission from the country overseas. The president returned home yesterday from Switzerland, where he attended the annual World Economic Forum in Davos. More from Rocky Ignacio. The world economies have recognized the new and revitalized Philippine economy, President Aquino said after representing the country in the annual World Economic Forum held in Davos, Switzerland. Nakarating na po sa kanila ang magagandang balita ukol sa Pilipinas. Nakikita na nila ang mga naisa sa katuparan nating reforma, ang paglago ng ating ekonomiya, pati na rin ang makatuwiran nating paninindigan sa ugnayang panlabas. Katangi-tanging pagkakataon po ito upang ipaliwanag sa kanila ating mabubuting advokasya at patunayang ibang-iba na ang Pilipinas kumpara sa ating dinatnan. The President and his delegation returned to the country with high hopes of additional investments. President Aquino said from being a segment of Asia, the Philippines had restored the confidence among global leaders to the Philippines' great potential for investments. Despite global economic slowdown, the country had managed to achieve economic growth of 7.1% in the third quarter of 2012, one of the biggest among Asian countries. Kabilang po sa mga nakapulong natin ang mismong pinuno na at tagapagtatag ng World Economic Forum na si Professor Klaus Schwab na pinuri ang mga reformang inilatag natin at patuloy pang inilalatag. Bunga nga po ng aming pagpupulong ang isang magandang balita sa darating na 2014. Dito mismo sa Pilipinas gaganapin ang pagtitipon ng World Economic Forum in East Asia. Sipin po ninyo, ang dating uugod-ugod na Sikman of Asia, ngayon dire-diretso na sa pag-aarangkada at magiging tagpo na ng isa sa mahalagang pagtitipon sa riyon. The global economic leaders have praised the Aquino administration for its determination to implement the straight path of governance. The International Monetary Fund leadership recognized the country's fair and balanced system for investors. Ang masasabi ko po, hindi tayo napahiya. Tunay nga pong tinitingala nila ang mga natamasa natin at sa totoo lang po ay naramdaman ko ang pagkasabik nilang magpatuloy sa landas ng tamang pamamahala dahil na rin sa ating mabuting halimbawa. Napuno rin po ang silid pinagdausan ng CEO Roundtable na NABO sa tulong ni Jaime at Fernando Sobel-de-Ayala ng Ayala Corporation. Dito po nakita natin na napakarami talagang gustong sumakay sa pag-arangkada ng ating ekonomiya. Saksi po sila, hindi tayo napako sa mga pangakong hatid ng ating agenda ng reforma. Ang mga kumpanyang matagal nang narito, magpapalawak ng kanilang mga operasyon at niyaya pa ang mga kumpanyang Pilipinong sumali sa mga joint venture, hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Meanwhile, the President reassured Filipino community in Switzerland to implement more programs to ensure the country's readiness in global economy. The President thanked Filipino leaders for helping their countrymen affected by calamities. Tunay nga po, sa tuwing dadayo ko sa ibang bansa, napapaalalahanan ako sa matayog na potensyal at kapasidad ng Pilipino. Ilagay mo lang ang Pinoy. Sa tamang kondisyon, bigyan mo lang tayo ng pagkakataon. Kaya nating umangat, kaya nating umasenso. At ngayon nga po, nakikita na ng lahat, natin sa buong mundo. Hindi tayo mabibigo, handa tayo humarap sa anumang hamon, taas nating isusulong ang ating mga sarili dito sa landas ng pagbabago. For the People's Television, Rocky Ignacio.